Good morning mga tamis. So it's me, Mami Mara. Nagpapakwit muna ako dyan. So ngayon, 4 AM pa lang, nag-aalarm na yung cellphone. Pero 4:30 talaga ako nagigising kasi nakakatamad talaga bumangon sa umaga. Si kuya, ginigising ko na nga dyan. Napakahirap niya talaga gisingin, grabe. So bago muna nga ako kumilos yan, magaganyan-ganyan muna yan. Upo muna yan, patayo-tayo. Habang nagpapawala pa ng antok ang Kuya Rebe natin dyan mga mi, kailangan na nga natin kumilos para naman mayroong makain si Kuya Rebe bago man lang pumasok, pati pambao ng Daddy Ruby. Nagsasabay ko na talaga may mga ginagawa ko dyan. Hindi kasi talaga pwede na paisa-isa ako ng gawa. Kaya kailangan, kung pwede nga lang talaga paramihin ko yung mga kamay ko para matapos ko lahat. Kasi 5:30 pa lang, mga 5:30, mga ganun, umaalis na si Kuya Reben para pumasok. Kasi ayaw niya talagang nalilit, ayaw niya nang malate sa school. Kape na tayo mga mi. So, hindi talaga kailangan mawala yan sa tuwing umaga yung kape na yan. Kasi sinisikmura ako pag hindi ako nakakapagkape. Hindi ko kaya nang walang kape everyday. Yan din ang pangkontra antok ko. Siguro sa isang araw nakakatatlo siguro ko ng kape para makontra ko lang yung antok ko. Dahil hindi talaga ako hindi ako pwede matulog. Gawa nitong baby kalbo natin, ayaw magpatulog. So, ayan, nakikita niyo si Kuya Rebe nasa likod ko. Hindi pa talaga siya nag-aasikaso dyan. So, hinahayaan ko na nga muna siya kasi nga para mawala din medyo yung hindi siya maalimpungatan. Kaya hinahayaan ko na lang muna siya. Pero maya-maya pag mga 5, pinapasikaso ko na nga siya kasi kakain pa siya, maliligo pa siya. Kaya kailangan talaga namin magmadali. Kasi mga 5:30 pa nga lang talagang gustong-gusto niya nang umalis. Ayan na nga mga may, nagmamadali na kami dyan ni Kuya Reben para asikasuhin na siya. Ayan na nga, minsan naman talaga na kaya niya na mag-asikaso mag-isa. Kaya lang talaga pag alam mong anong oras na, ang bilis ng oras, naku, kailangan na talaga silang tulungan. Ayaw niya nga magpatulong dyan, talagang gusto ko lang siyang tulungan para nga mapadali na. Kasi nga kung hayaan ko lang talaga siya mag-asikaso mag-isa, naku po, abuting kami ng ilang oras bago matapos. Kaya talagang kailangan ko siyang tulungan para makapasok siya ng maaga. Buti na nga lang mga mi, maagang uwi ng Kuya Rebe namin. Mga 3 hours, 4 hours siguro tinatagal niya sa school. Umuwi agad sila. Buti nga nagbago na lang talaga. Kasi malaking tulong din na nandito si Kuya Rebe sa bahay. Naalagaan niya minsan yung kapatid niya, kaya minsan nauutusan ka siya. Sarap pala sa piling, masundan yung anak na ganyan. Kailangan muna talaga palakihin muna ang bata bago sundan. Pero baby is the blessing nga, ika nga. Kaya kahit nasundan yung pangalawa ko, wala namang halong pagsisisi. Baby yan kailangan natin tanggapin. Kung yung iba nga hindi naman pinagkakalooban na magka-baby, tayo pa kayang kusang binibigay. Kasi talaga mga mi, nagpapa-family planning talaga ako. Hindi ko alam kung bakit ganon.
Hindi pa nga ako tapos dyan mga mi, mag-asikaso kay Kuya Reben, pero bigla na lang nagising ang baby kalbo natin. Ang lakas talaga makiramdam pag alam niyang may mga gising na. Lagi nakikisabay kay Kuya. Akala mo naman sasama ni Kuya sa school. Yan, nanggigigil na naman ako sa iyo dyan. Gigil na gigil talaga ako sa iyo. Masarap kasi halikan mga mi, yung mga lips ng mga baby, lalo na kapag baby pa lang sila. Ang bango ng hiningaw, hindi ka talaga magsasawa na halik-halikan sila. Pati na nga to si Kuya Rebe, nanggigigil na rin sa baby kalbo natin. Lagi naman ganyan, lagi naman talaga nanggigigil yan si Kuya. Minsan nga yung panggigigil niya talagang napapaiyak niya na si baby kalbo natin. Nilagay ko nga muna nga siya dyan, sa kanyang upuan. Kasi nga, kailangan ko na talagang asikasuhin si Kuya para makapasok na siya. So, yan muna pinapakain ko sa kanya, Marie, kasi magpa 5 months na siya mga mi. Kaya Marie muna pinapakain ko sa kanya, pinapatikim-tikim ko lang naman siya. Yan, para malibang ang baby kalbo natin. Nahihiya pa nga si Kuya Reben dyan mga mi, kasi nga daw yan nga lang daw ang ulam niya. Kasi naman, kahit naman kasi may ulam na masarap, talagang nga hanapin itlog. Yan, favorite talaga niya yung itlog na yan. Nakaalis na nga pala mi si Kuya Reben dyan, tsaka si Papa Robin. Kaya yan naman ang banding namin mag-ina. Laro-laro muna, pero mamaya tutuyuin na yan. Nagigigil na naman sa'yo si Mama. Wag lang talaga tuyuin yung baby na yan, pati ako tinutuyo na rin. Yan nga pala mi, ang bayaw kong maliit, namigay siya ng mangga dyan. Nahihiya pa nga siya kasi binibidyohan ko daw siya. Tinanghali siya ng gising dyan mga mi, kasi oras na siya natulog kagabi. Ganyan siya pag tuwing gabi. Na hirap siya makatulog, bata-bata pa Hirap na siya makatulog. Yan, kaya hindi siya makatayo dyan kasi umihi na naman siya. Gabi-gabi siya umiihi. Kunting tiyaga lang, matututo din naman yung bata na yan. Nung nalaman ko nga mi, nabuntis ako dito sa pangatlo ko. Hininto ko na si Kuya Denden sa pagpapampers para ako medyo makabawas-bawas sa gastos. Kasi sobrang mahal na rin ang pampers ngayon mga mi. Kaya pala mga mi, ganyan pa ang bahay. Kasi nga ating Daddy Robin ay hindi pa nga matapos-tapos dito sa bahay na to. Hindi ko alam kung kailan siya matatapos. Kasi naman siya lang mag-isa kasi gumagawa dyan. Ayaw niya magpatulong kay tatay, kay papa, sa mga bayaw niya. Ayaw niya magpatulong. Kahit anong pilit ko, gusto niya kasi siya lang talagang gumagawa dyan sa bahay na yan. Kaya nga naman kasi sabi nga niya, kapag bumili nga doon ng linoleum, maaanuhan nga lang doon ng semento. Tapos mahirap lang daw ako maglinis na maglinis. Pati nga yung taas namin may hindi pa nga tapos. Pero darating din tayo dyan, balang araw matatapos din yung bahay. Sana nga lang hindi abutin ng 1 taon, no, Daddy Robin. Kain mo na nga daw dyan mga miss, si Kuya Tenten. Kanina pa nga nangangalabit, nagugutom na nga daw siya dyan. Tapos na nga mga mi, ang klase ng Kuya Reben natin, kaya nandiyan na siya, bigla na lang siya dumating nang hindi ko namamalayan. So ayan mi, unahan ko na kayo, hindi po pala naglilihi si Mami o kaya buntes. So talagang gusto lang talaga ni Kuya Reben yung mangga na yan, kaya sabi ko siya na lang kakakain yan, siya na lang. Kasi siya lang naman talagang mahilig sa mangga. Ayan, pinabalatan niya na nga yan sa akin kasi sabi niya nga daw kakainin niya. Kaya nga mi, sabi ko sa Kuya Reben namin, alagaan niya muna si Bibi Kalbo para ako makakilos na ako. Yan, pinabalatan niya na nga sa akin yung mangga na yan para naman makain niya na. Siya lang naman talaga may gusto dyan. Kaya yan, 3 na yan, kulang pa yan sa kanya. Mauubos niya yan. Minsan nga hindi pa namimigay yan kahit ang dami-dami ayaw mamigay. Basta talaga pag sa mangga mahilig yung kuya na yan. So ayan na nga mga mi, nagbumukbang mangga na si Kuya Reben dyan. Napakatakaw sa mangga. Sa lahat ng prutas yan talagang pinakagusto niya. Di ko nga alam kung ano ng bata na yan, ba't ang hindi mahilig sa ibang prutas. Pero yan ang hilig niya talaga sa prutas na yan. Ayan na nga pala, banding-banding na naman kami ni Bibi Kalbo. Ayan, ang kulit-kulit na naman dyan. Napaka-clinky ng bata na yan. Magpa 5 months na kasi ang baby kalbo natin. Kaya ganyan siya. Sobrang pabibi na kay Mama. Thank you po sa panonood. Bye-bye.